Pinapaalala po ni Konsi Buboy na pasado na po ang ating amendment sa ordinansa na Sa pagkakataon pong ito, pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin, Mayor Vico Sotto. Maraming salamat. Magandang umaga po, Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsehal, sa ating mga kasama sa lokal na pamahalaan, pati na rin sa mga kasama natin mula sa national government agencies. Good morning po. Ako po, wala naman po sana akong mensahe na, pero may pinapa-announce po si Konsehal Buboy Agustin. Kaya hindi ko naman po siya matanggihan. Pinapaalala po ni Konsi Buboy na pasado na po ang ating amendment sa ordinansa na nagbibigay daan para makabitan ng tama at legal na kuryente ang mga lugar na may mga problema pa sa lupa. Ngunit ko po, ito yung para sa may mga problema sa lupa. Nung nakaraang naipasa ito, nung 11, sanggunian po na napasa ito, pero may amendment po na ipinasa si Konsehal Buboy para po payagan na ang gagawin po, K-load. Ibig sabihin, yung prepaid na Meralco po ang ikakabit. Bakit po? Para mas fair din sa mga landowner at o kaya sa mga susunod na magiging tenant. Kasi pag kami regular na connection at may utang, nagkakaproblema yung susunod na mga titira dun sa lupa na yun. Hindi sila makabitan na ng kuryente. Pero kung K-load prepaid, wala naman problema sa prepaid na Meralco, mas magiging maayos at fair po ito. Ang layunin lang naman po natin sa ordinansang ito o sa polisiyang ito ay makabitan ng legal at maayos na kuryente na hindi prone sa sunog, na hindi delikado, na ginagalang ang karapatan din ng mga naninirahan sa isang lugar habang inaayos pa yung mga problema sa lupa. Imbis na mag-submeter, imbis na mag-illegal connection gaya ng jumper, mas mabuti na po na bigyan sila ng temporary connection na legal at ligtas. Maraming salamat sa ating sanggunian para dito. Dito rin ang kasama sa puso, dito rin mga kasama sa Office of the Building Official. Siguro ngayon, pagdating naman sa Office of the Building Official, yung mga ni-require natin, lalo na pag medyo tumataas na, talagang ini-inspection na natin ngayon at ni-require sila na magkaroon ng tamang building permit. Alam niyo naman po na pag sa urban poor areas, traditionally, hanggang ngayon naman, medyo maluwag talaga tayo pagdating sa mga permit. Pero siguro nakita naman natin itong nakaraang mga linggo kung bakit kahit urban poor area yan, hindi talaga tayo pwede pumayag, lalo na pag matataas na, pag mga 4, 5, di ba kahit urban poor area, nakikita natin may 4-story, 5-story, may nakita ko hanggang 6 stories sa ibang urban poor areas natin. Kahit na gusto nating sabihin na, o kaya gusto natin silang pagbigyan, safety. Buti kung yung nasa loob lang ng building o yung may-ari lang ng building, yung mga apektuhan o madidisgrasya, pero hindi po. Pati yung mga kapitbahay niya, maaaring madisgrasya, maaaring maapektuhan, lalo na kapag nagka-lindol, nagkaroon ng sunog. So, talagang ng instruction natin sa Office of the Building Official na lalo na pag nakita natin lumalagpas na sa 3-story ang isang residential building, kailangan mahigpit na po tayo pagdating sa mga requirements natin. Dahil ito po ay hindi para pahirapan ng mga residente, kundi po para sa kaligtasan ng bawat isang Pasigueño. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating lahat. At birthday po tayo. Good morning po.